Pagpalang araw, kaibigan. Ayan naman, pakinggan naman natin si Attorney Paul Minares. Kasi isa yan sa mga tumutulong sa mga biktima eh. Kaya sila yung madalas pumupunta doon sa ICC dahil sa Netherlands. Kaya maganda rin marinig natin yung kanyang panig dahil isa sa mga nag-aasikaso ng mga crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Davao City at kaibigan dikit ng Peking Cristo ni Apollo Carion. Kibuloy pala. Tignan natin ano yung pagpapaliwanag niya dito sa DCMM. Radyo. Ano po? Okay. Maganda ito. Natututo tayo sa mga batas. Kung ano man yung batas na yan. Okay. Pakinggan po natin. Naging full trial na ho by end of this year. Ito, abangan natin. So, Attorney Nery, good morning at welcome dito sa Kabayan. Ay, good morning Danny at good morning din po sa lahat ng viewers ninyo. Okay, maraming salamat. So, siguro kahapon yata yun, meron nakita reaction dito kay Lori eh. Pasko, di ba, isa sa mga victims, Yes, di ba? yes, oo. Very happy sila sa naging resulta kasi yung decision na nga doon sa jurisdiction, finally na Yes. with finality, di ba? Yes. And, matagal na to nilang hinihintay eh. 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak nila eh. Tama. 26 na, 10 taon na. Kaya nga, ito si Lori Pasco, dalawa ho mga televiewers natin, dalawang anak niya ang pinatay. Yes. So isa siya doon sa mga talagang dumalo pa ng Yes. confirmation of charges doon sa The Hague. Ngayon, gusto ko lang alamin sa inyo, nagkaroon na rin ng desisyon. Finally, ang ICC doon sa confirmation at mukhang ito na, tuloy-tuloy na tayo sa trial. Ang projection, ano bang tingin nyo? Mukhang September, October, ito na yung itatakdang, let's say, trial na? Siyempre, kung akong tanongin, gusto ko earlier than that kasi matagal na ito. Pero ang sunod kasi na process, i-appoint ng ICC presidency ang trial chamber, mga judges yan. And then the judges will convene us, yung tatlong partido, prosecution, defense at biktima, para pag-usapan yung proseso ng trial. So, I hope it won't take long. I hope sana naman masimulan kaagad. But of course, sana within this year. Pero di ba, attorney, papalitan yung tatlo, yung mga jury or yung mga jurors na Yes. hindi na sila yung katulad nito sa appeals chamber, iba naman yung haharap, di ba, sa trial mismo? Higpit ang ICC sa due process rights ng akusado. Yun naman ang wala sigurong masabi yung mga Duterte. Kasi hinihiwalay nila yung judges para naman walang masabi yung akusado na natalo na ako dun sa confirmation sa iyo tapos ikaw na naman, di ba? So hiwalay yun, bagong judges ito. Okay. Tapos, ang balita namin, malaki ang posibilidad kasi, di ba, ila-live stream to. Yes, di ba? yes. At obligatory na umattend ang akusado kasi accused na siya ngayon eh. Hindi lang siya suspect ngayon eh, di ba? Yes. Nagbago na yung labeling sa kanya. So, he is obliged to appear. Yes, di ba? yes. Mandatory yon. And of course, Akusado appearance means physical or pwede namang nakasa video conferencing. conferencing. Kumbaga. Pero at least hindi niya pwedeng i-claim later on na hindi ko alam yan. Okay. Wala ako doon. So, yun. At least, safe. Hindi mahirap yun sa kanya. Nandun lang naman siya eh. So, madali naman niya pumunta siya kung gustuin niya. Pero mukhang yun ang trademark ng mga Duterte. Avoidance and absenteeism. Kasi sa Hague o sa impeachment man, hindi umaattend. Matapang magsalita. Pero pag may hearing na, ayaw nang umattend. Pero ang tansya nyo ba, kasi narinig ko sa interview ni Senator Trillanes, depende kasi yan, baka kasi alam mo na, ang mga tactic ng mga delaying na gagawin ng mga defense, pwedeng tumagal daw to in full trial. He is the first Asian to be tried sa ganitong klase na crimes against humanity on 3 counts. Yes. Ibig sabihin, 4 to 6 years, ganun, katagal? Posible, umabot ng ganun? Based sa history ng ICC sa ilang kaso nila, medyo tumatagal. Pero ako naman, tingin ko, ang lakas ng kaso nito, malakas talaga to. Hindi ito ganun kahirap sa trial. At yung depensa, ang tingin ko, alam ni President Duterte na pag-trial na, wala siyang ebidensyang may sasubmit
para patunayan na wala siyang kinalaman sa drug war. Parang kahit ikaw pa siguro pinakamagaling na abogado sa mundo, anong ebidensya isasubmit mo sa trial para sabihin wala siyang alam dyan, no? Ang kanyang theory na sinabi sa confirmation of charges, wala akong order, walang common plan. Iyan ay, yung mga patayan na yan, ginawa lang yan ng mga pulis at their discretion. So, I don't think the court will be convinced by that na libo-libong namatay, gawa-gawa lang pala ng mga pulis. At ang masama pa doon, Danny, parang nilaglag niya ang mga pulis niya. Sabi niya dati, I will protect you, I will defend you. Laging sinasabi niya sa mga pronouncement niya, sa mga magpapakulong ako, late night na mga press call niya, lagi niyang ganun, ini-encourage niya, di ba? Yes. Ngayon, alanganin siya, nilaglag niya ang mga pulis niya. Kaya leksyon yan sa mga pulis, that's a lesson for all members of the security state forces. Do not obey an illegal order kasi darating ang panahon, kapareho kayo ni General Palparan na nakakulong ngayon, at kay Duterte na nakakulong din ngayon. Attorney Neri, isa dun sa mga inilalakad nila at saka parang ina-arrange nila, dun sa live stream, meron din doon mga live interpreter doon na in Filipino magsasalita. Siguro that would help, di ba? Parang may mga ganun ako naririnig. Isa yan sa mga, let's say, wino-workout ba, na para at least maintindihan, hindi lang na puro English yung mode of, di ba, conversation doon. Sa last year, actually, nag-open na sila ng applications, ng job, ng trabaho, sa marunong mag-Filipino at marunong mag-Cebuano. Dalawang language ang kanilang. So, malamang may mga Pilipino na nag-apply doon sa ICC at bahagi na ngayon ng ICC, kumbaga ay interpreters. Will you be there personally sa trial? Yes. At saka, ilan ba? Kasi ang parang lumulutang mga 585 ba victims na pupunta doon or witnesses? How many are we expecting na talagang ipinatawag na ICC? Yes. Ako nandun ako sa confirmation. Kami ng mga lawyers ang bahagi ng legal representatives. Sa kami kasama kami ni Joel Butuyan, si Gilbert Andres, ako, si Attorney Chrissy Contit, may iba pa. Ngayon, of course, depende sa pamasahe, Danny, pupunta kami doon sa Hague. Ang mga kaanak ng biktima, 539 ang recognized, ang ka-register ngayon. 539 victims. Pero syempre, hindi namin kaya yon. In fact, nung confirmation, humingi kami ng mga donasyon sa mga human rights advocates at justice advocates, mga 2-3 lang na victims yung nakayanan. Ako nga, Dani, nakikitira lang ako sa kaibigan sa Hague kasi wala namang may pang-hotel. Ang gobyerno hindi nag-shoulder ng expenses sa ganyan. Kasi parang walang masabi, no, na talagang on your own NGOs at tumutulong sa inyo. Yes, hindi siguro namin tanggapin yon kasi hindi magandang sabihin ng mga ni Duterte, funded pala kayo ng gobyerno. Yes. In any case, depende kung ilan, but of course may karapatan ng mga biktima na maging present sa hearing, nakalagay yan sa rules ng Rome Statute. So we'll see kung ilan ang pwedeng mapadala sa hearing. Ito, baka makalimutan ko, napaka-importante kasi nito. Ito, it's very likely it could happen, di ba? For now ho ba, kasi ngayon hindi na tayo member sa Rome Statute ng ICC, di ba? Nag-withdraw tayo ng 2019. If, let's say, dahil frontrunner ni Sara Duterte, and if she wins in 2028, ano ang likely scenario? Do you think the President would you convince the President na mag-join in ulit tayo? I-repeal lang natin yung, let's say, dun sa batas na pinirmahan na nag-withdraw tayo at we can again join sa ICC before his term ends? Would that help? Or what would happen if kung hindi tayo mag-join ulit and Sara would eventually, di ba, vote for na ibasura yun? Well, una muna, yung withdrawal, hindi na kailangan pirmahan para ibasura yun. We can just signify our membership ulit. Hindi kailangan ibasura yun. Sabihin lang ni President Marcos, we will resign, we want to rejoin, so i-deposit lang yung document of ratification kumbaga doon sa ICC. Tapos na yon. No need for a mahabang proseso yan. Walang need ba ng concurrence ng Senate yan? Well, may concurrence ang Senate dati sa pag-join natin. Walang concurrence ang Senate sa pag-withdraw. Therefore, para sa akin, no need
Kasi hindi mo Kasi nung nag-withdraw tayo, wala naman concurrent. hindi ka nagpahingi ng concurrence. So para sa akin, in fact, ang aking legal theory dyan, the concurrence remains. Kasi the Senate never gave its approval sa withdrawal. Secondly, kahit magpresidente pa si Sara Duterte, the case is there. Hindi na yan mawi-withdraw ng presidente ng Pilipinas. Ang kaso, hindi sila mag-cooperate sa ICC, pwedeng tumagal ng konti pa, but hindi nila mabawi yon. Kaya kay President Marcos, sana mag-cooperate ng Pilipinas sa ICC para mas madali ang trial at ang hustisya maabot ng mga Pilipino, constituents mo yon, Mr. President. Mga Pilipino yon, maabot yung hustisya. Kasi pag the moment na hindi mag-cooperate ang gobyerno, di siyempre yung dokumento, halimbawa, Quadcom documents, o di sana naman forthcoming na yung Quadcom documents. Marami namang dokumentong na-submit doon. At hindi na kailangan ng mga authentication, official copies na para mabilis na mapresenta ng prosecution. But in any case, nasa kay President Marcos yan. Pero ako, if I were him, unsolicited advice, sabihin mo na mag-cooperate kami sa ICC because it's the requirement ng international law. We're bound by that. Full trial na. Correct. At it's only parang logical for the president now to make a pronouncement. Yes, Okay, we have plans to rejoin. So, wala na makakapigil sa trial. Narinig ko naman siguro si Atty. Nery Colmenares. Sa isang banda, maganda na rin yun. Total, nandun naman Tatay Digong ng Davao. Umaten na lang siya. Total, abogado siya. Dati siyang piskal sa Davao. Pero, yan nga, sabi nga ni Atty. Colmenares, matatapang, pero pala absent. Silang magtatay. Yung tatay, ayaw umaten. Nandun na. Ayaw pang umaten. Si Sara nandito naman, hindi naman lumabas ng bansa. Ayaw din umaten. Ba't hindi nila harapin ang akusa sa kanila? Ano kayang sa isang banda, kung pagkaraniwang kang tao, pag sinabing hearing, takot ka na hindi ka umaten ng hearing. Pero itong mga ito, ala silang katakot-takot at wala namang alang nagsabi o binayolate ng batas na hindi siya umaten. Pero pagkaraniwang kang tao, meron ka na violate, hindi ka umaten eh. Bakit kaya ganon So ibig sabihin yung batas, kumakabig siya sa mayaman. Pero pagka sa mahirap, patay kang bata ka. Atin at atin ka. Magandang mano yan talaga. Si Sara, kesa naman nagpuputak-putak sa social media, di umaten. Ang kinatatakot lang kasi ni Sara, pag umaten ka, susumpa ka. Pag sumumpa ka, ano man ang pagsisinungaling mo, pwede kang ipakulong kahit vice presidente ka. Kahit sino ka pa. Pag sumumpa ka. Baka yun ang kinatatakutan nila. Kasi itong magtatay na ito magtatay na sinungaling ito wag kayong magagalit ha. Si Digong, ano sabi ni Digong sa Maisog? Ang presidente natin bangag. Mga ilang araw lang sabi niya, wala naman ako sinabi, kaibigan ko ngayon si presidente Ganyan din ito si Sara. Putang ina nyo.
kausap ako. Pag pinatay ako, patayin mo si Marcos, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. Mga ilang araw lang. Wala naman ako sinabing ganyan ah. E di magama sila sinungaling. Kaya wala kang maasahan dito. Wala. Kaya kayo mga boboto sa susunod na to. Kung boboto kayo ha, gamitin nyo po yung utak na binigay ng Diyos sa matino, sa maayos. Ang dami namang kandidato dyan. Eh, kilatisin nyo na gusto. Pero kandidatong meron na sayad. Sabi ni Trillanes yan. Oh. Hindi nga. Sa kaya nakakita, yung pera, pinamigay sa mga sitsirya. At nung tingnan sa NSO yung mga sitsirya, hindi sila tao. Wala silang birth certificate, wala lang death certificate. Walang anumang certificate na kita. Ang NSO. Tapos iboboto mo yung ganyan. At tanong, kanino galing yung pera na winaldas? Hindi ba sa taong bayan? Kayo mga bumoboto, pera ninyo yun eh. Tapos, gustong-gusto nyo pa yung nagwawaldas ng pera ninyo? Ay, ewan ko anong utak meron kayo. Kaya nga sabi nila eh, do tae. Ano yung tae? Waste ng tao. Di ba? Tae. Hindi. Kaya yan, sana dumalon man si Tatay Digong ng Davao, yung kaibigan ni Pegeng Cristo, na nakakulong naman sa Pasig dahil sa kamanyakan. O sino yon? Pinahinto daw ni Lindol noon. Eh bakit yung kanyang pagkakulong hindi niya napahinto? Sabi na nga ni Congressman Jerbil pinahinto ni Lindol noon, ba't kayo hindi niya napahinto yung impeachment? Si Kibolok, Apollo Carreon, Kibuloy. Manyak pala. Gustong tumakas. Meron pala siyang pinagawang underground. Buti na lang yung dati niyang tao, yung babae sa Amerika. Ayan. Sinabi niya kay General Torre. Si General Torre, mahagap naman. Nilagay na ng mga aparatos. Ayun, nadali. Oh. Nadali si Kibulok. Nakakulong. Kaya, itong magkaibigan na ito, Digong at saka Kibulok, talagang bulok na yan. Hindi natin sila inano, pero sa nangyayari, talagang bulok na. Kita nyo. Kaya, maganda yan. Sana umaten ka, Tatay Digong ng Davao. Idipesa mo yung sarili mo. Pag pinalabas yung video mo, sabihin mo, hindi ako yan. Kaya doon sa prosecutor, yung mga video niya pinalabas. Hallelujah. O paano mo? Kaya si Kaufman, kahit ang gusto niya kontra, hindi niya makontra kasi yung si Digong ang mismo nagsasalita eh. Paano sa, ay hindi si Digong yan. Allah. Yan ang kayabangan. Nagbunga ng ICC. Sabi nila, itong abogado niyan dati, si tagapagsalita niya, si Payat Nelo. Batikos ng batikos. Ano nangyari? Wala. Puro lang kayo dal sa social media eh.
Sinubukan pa nga mag-apply yata ni Payat Nelo sa ICC bilang abogado ron para anong nangyari? Na-reject. Siyempre, alam nila kung sino siya. Kailangan mag-apply ka ron, wala kang pinapanigan. Aprobahan yan alam nila, connected ka kay Duterte. Di lahat ng hindi ganon. Kaya nga yung ICC ngayon, magbabago na naman sila ng husgado. Kasi tatanggalin na nila yung husgado doon sa confirmation. Para patas nga naman. No. Alam niyo yung kasalanan kasi ni Duterte, siya mismo inamin niya Ang tanging kasalanan ko, yung EGK, yung tokang. Inamin niya sa social media yan Yun ang tanging kasalanan niya raw. Anong kasalanan niya yon? Tingnan natin ang Biblia. Maganda ito, nilalakipan natin ng Biblia. Meron kong hawak na Biblia. Ang Biblia ng mga pastor. Anong sabi ng Diyos? Exodo 20:13, huwag kang papatay. Ito yung inamin ni Duterte. Wala akong ibang kasalanan kundi yung crimes against humanity, yung pagpatay. Presidente ka, gusto mo mapayapa sa droga ang bansa mo. Ikaw pala mismo, promotor ng droga Siya pala yung drug lord Pinagpapatay yung mga drug lord para pala manatili sa kanya yung droga. Kumbaga sa akin na lang kayo kumuha, parang ganon. Sinong binibiktima niya? Ito yung mga sa kalsada. Tapos yun naman ang pinapapatay niya at may bayad naman yung pulis pag pumatay. Namatay o hindi namatay, may bayad. Sabi ni Garma. Pagpatay, kompleto. Bayad. Pag hindi namatay, kung ano yung ginastos ng pulis, refund. Isipin nyo. Pero nang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Aminin na natin, hindi naman ako pumatay sa mga yan, sabi niya. Sino nagutos? Kita yung video niya, kill. Puro lang kill. Pero meron siyang inamin noon. Sa Quadcom ng Congress, natanong siya ni Pastor Benny Abante, Mr. President, ilan na bang pinatay mo? Sinabi niya, 6. Yung sa firing rin na sa Davao, kung saan yun ang nung si Laila de Lima, yun ang nag-imbestiga ron. Nakakita siya ng buto ng tao. Buti, hindi nila nakuha si de Lima. Bakit? Gaganyanin nila. Sa panahon ni Pinoy. Kita nyo? Kaya, for me, umaten na lang kayo ng hearing magama. Huwag yung tatapang nyo nambubugbog pa nga kayo at pumapatay pa nga kayo Tapos hindi kayo makati ng hearing. Bakit? Hindi naman kayo papatay sa hearing, hindi naman kayo bubugbugin sa hearing. Tatanungin lang kayo. Kanya lang ang problema, ayaw nyo palang matanong. Sige. Kung nga inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, yan. Kasi si Duterte, minura ang Diyos. Ayan ang ganti ng langit sa kanya. Maging God. Sige po, sabi nga ng Miron, ayan, napahagang karma. God bless us all po sa inyo lahat. Sana manalangin kayo, kaibigan. Hirap ang buhay ngayon. Mainit, malang gasolina.